Express, mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. 6:35 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ang oras natin ay hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Nilakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte tuloy ngayong araw. Aktual na paglilitis sa Hulyo 6 na. No work, no pay sa mataas na opisyal isinusulong ni Senator Erwin Tulfo. VP Sara Duterte binisita ang mga lugar na tinamaan ng malalakas na lindol sa Mindanao. At mas malawak na PhilHealth coverage para sa mga may sakit sa bato isinusulong sa Kamara. At para sa ating detalye ng balita, pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte tuloy ngayong araw at aktual na paglilitis sa Hulyo 6 na. Ang detalyeng iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Magpapatuloy ngayong araw, Hunyo 22, ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa formal na paglilitis sa Senado na nakatakdang magsimula naman sa Hulyo 6. Sa pre-trial, tinatapos ng prosecution at defense panel ang pagmamarka at pag-aayos ng mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Kabilang sa mga isyong lakay ang 4 na articles of impeachment na may kaugnayan sa umano'y misuse of funds, unclaimed wealth, bribery at iba pang aligasyon laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Powa ng defense panel, natapos na nilang markahan ang ilang ebidensya, ngunit humiling pa sila ng karagdagang panahon para sa mas maraming dokumentong may kaugnayan sa mas komplikadong bahagi ng kaso. Samantala, sinabi ng House Prosecution Panel na naisumitin na nila ang kanilang pre-trial brief at iba pang kinakailangang dokumento para sa mga senator judges. Nila nakatuon sila sa matibay na presentasyon ng kanilang ebidensya at hindi sa bilang ng mga boto na kakailanganin para sa magiging desisyon ng impeachment court. Matatandaang na-impeach si Vice President Sara Duterte noong Mayo 11 matapos aprobahan ng 257 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang reklamong inihain laban sa kanya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo at iba pang aligasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 999, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa Senado naman, no work, no pay sa mataas na opisyal ang isinusulong ni Senator Erwin Tulfo. Para sa detalye ng ating balita. GV Balita Express. Sinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang isang panukalang batas na magpapatupad ng no work, no pay policy sa mataas na opisyal ng pamahalaan na lumiliban sa trabaho ng walang malinaw at valid na dahilan. Saklaw ng panukala ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, kongresista, cabinet secretaries at iba pang department heads. Kapag napatunayang absent without proper leave o AWOL, mawawala hindi lamang ang kanilang sweldo kundi maging ang kanilang mga allowances. Ayon kay Tulfo, panahon na upang magkaroon ng pantay na pamantayan sa pamagitan ng mga ordinaryong kawani ng gobyerno at mga mataas na opisyal. Aniya, kung ang regular na empleyado ay walang natatanggap na sweldo kapag absent, nararapat lamang na ang gobyerno ay ganun din. Iginiit ng senador na layunin ng panukala na palakasin ang pananagutan sa serbisyong publiko at wakasan ang nakasanayang sistema kung saan may ilang opisyal na patuloy tumatanggap ng sweldo kahit matagal nang hindi pumapasok sa trabaho. Matatanda ang napaulat kamakailan ang matagal na hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado, habang si dating Senator Jinggoy Estrada ay minsang
humiling na itigil ang kanyang sweldo noong pansamantalang siya hindi nakapagtrabaho matapos maaresto. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, Vice President Sara Duterte binisita ang mga lugar na tinamaan ng malalakas na lindol sa Mindanao. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, personal ngang binisita ni Vice President Sara Duterte nitong linggo ang mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao upang alamin ang kalagayan ng mga residente at tiyaking na ipararating ang kinakailangang tulong. Unang nagtungo ang Vice Presidente sa Barangay Nuing sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kung saan kinumusta niya ang mga pamilyang apektado ng malakas na pagyanig. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, namahagi rin siya ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng sakuna. Mula roon ay nagtungo ang Vice Presidente sa Sarangani Municipal Hospital at sa Evacuation Center sa Barangay Mabila sa Balut Island upang bisitahin ang mga evacuee at mga pasyenteng nasugatan o naapektuhan ng lindol. Nagpunta rin ang Vice Presidente sa Glan 10th City Evacuation Site sa Sarangani kung saan naman nakipagpulong siya sa mga pamilyang pansamantalang nanirahan sa evacuation center. Binisita rin niya ang mga pasyenteng ginagamot sa Philippine Emergency Medical Assistance Team Field Hospital. Ayon sa OVP, bahagi ng pagbisita ang personal na pag-alam sa agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mas malawak na PhilHealth coverage para sa mga may sakit sa bato isinusulong sa Kamara. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isinusulong ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang pagpapalawak ng outpatient coverage ng PhilHealth para sa dialysis at iba pang gamutan sa sakit sa bato upang mabigyan ng mas malaking tulong ang dumaraming pasyente sa bansa. Kasabay ito ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo matapos ipakita ng datos mula sa Philippine Renal Disease Registry na mahigit kalahati ng mga pasyenteng may chronic kidney disease o CKD ay nasa edad 20 hanggang 60 years old. Sa ilalim ng House Bill 6310, nais ni Yamsuan na sagutin ng PhilHealth ang lahat ng gastusin sa dialysis, gamot, professional fees ng doktor at bayarin sa ospital sa ilalim ng No Balance Billing Policy. Kasama rin sa panukala ang libreng kidney transplant kung saan sasagutin ng PhilHealth ang gastusin ng parehong donor at recipient. Inoobliga rin ang mga ospital na maglaan ng pasilidad para sa peritoneal dialysis o PD, isang uri ng dialysis na maaaring gawin sa bahay at mas mura kumpara sa hemodialysis. Layon din ng panukala na palagasin ang maagang pagtuklas at pag-iwas sa sakit sa bato sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga laboratory test. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute at PhilHealth, kabilang na sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang sakit sa bato, kung saan may mahigit na 30,000 na bagong patient ang nagsimulang magpa-dialysis ngayong nakaraang taon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Lalaking tinamaan ng ligaw na bala sa barilan ng dalawang magkaalitan sa General Trias. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Isang lalaki nga ang isinugod sa paggamutan matapos tamaan ng ligaw na bala habang naglalakad sa isang residential area sa Tropical Village, Pabahay, Barangay San Francisco, General Trias City, Cavite, kamakalawa ng hapon. Kinilala ang biktima sa alias na Rick na kasalukuyang inoobserbahan sa ospital dahil sa tinamong tama ng bala. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang insidente dakong alas 5:20 ng hapon nang magkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawang lalaki na nakilala sa alias na Man at Dats.
Nauwi ang kanilang komprontasyon sa suntukan hanggang sa kapwa sila bumunot ng baril at nagpalitan ng putok. Sa gitna ng insidente, minalas na nahagip ng ligaw na bala ang biktimang noon ay naglalakad lamang sa lugar. Agad na duguang bumagsak ang biktima habang mabilis namang tumakas ang dalawang sospek matapos ang pamamaril. Patuloy ang isasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng insidente at madakip ang dalawang sospek na nahaharap sa kaukulang mga kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Tatlong hold-upper ng convenience store sa Quezon arestado sa Lipas City. Isa, pinaghahanap pa. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Tatlong hinihinalang hold-upper ang naaresto sa isang hot pursuit operation ilang oras lamang matapos nilang looban ng isang convenience store sa Chaong, Quezon. Ayon sa Quezon Police Provincial Office, kinilala ang mga nadakip sa alias na Art, 25 years old, James, 22 years old at Emer, 35 years old na residente ng Lipas City, Batangas. Patuloy naman pinaghahanap pa ang isa pa nilang kasamahan na si alias Alex. Batay sa investigasyon, dakong alas 9:30 ng Hunyo 20 nang pasukin ng 4 na armadong lalaki ang isang convenience store sa barangay Lusakan, Chaong. Tinutukan umano nila ng baril ang mga empleyado at pinilit na buksan ang opisina ng store manager kung saan nakalagay ang koleksyon at operating funds ng establishmento. Tinangay ng mga suspect ang tinatayang 100,000 pisong cash bago tumakas sa sakay ng motorsiklo. Sa pamamagitan ng agarang hot pursuit operation at koordinasyon ng Chaong Police, 1st Quezon Provincial Mobile Force Company at Lipas City Police Station, naaresto ang tatlong suspect dakong alas 7 ng gabi sa Makua Compound sa Barangay Bolbok, Lipas City. Na-recover mula sa suspect ang tatlong 45 caliber na baril na may magazine at bala, 2 motorsiklo na ginamit sa pagtakas, mga cellphone, helmet at damit na ginamit umano sa krimen, isang bag at 6,800 pisong cash. Patuloy ang operasyon ng pulisya upang madakip ang isa pang suspect at maihain ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 2 magkahiwalay na sunog, sumiklab sa Lipas City. 4 na restaurant workers sugatan. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. 2 magkahiwalay na insidente ng sunog ang naitala sa Lipas City, Batangas nitong Sabado at Linggo kung saan 4 na katao ang nasugatan sa isa sa mga insidente. Unang sumiklap ang sunog dakong alas 2 ng hapon noong Sabado sa parking area ng Jet Hotel sa Barangay Mataas na Lupa. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa Material Recovery Facility o MRF ng hotel na tuluyang natupok. Pinaniniwalaang nagmula ang sunog sa mga aktibidad ng paghihinang sa isang under construction gusali na katabi ng MRF. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi at idineklarang fire out dakong alas 2:40 ng hapon. Samantala, 4 namang empleyado ng isang Lomi House at Restaurant sa Barangay Talisay ang nagtamo ng mga paso matapos masunog ang establishmento kahapon ng tanghali. Sa paunang investigasyon, naganap ang insidente habang naghahanda ang mga tauhan para sa operasyon ng restaurant. Habang nagpapalit ng LPG cylinder, ang isa sa kanila hindi umano na malayang tumagas ang LPG gas dahil sa regulator. Nang maipon ang singaw, bigla itong nagliyab nang sumiklab ang apoy mula sa bahagi ng kusina kung saan nagpapatuloy ang pagluluto. Ang mga sugatang empleyado na kinilala sa mga alias na Darwin, Gary, Zaira at Cleofe ay agad na isinugot sa Lipa Medics Medical Center para sa agarang lunas. Patuloy namang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang 2 insidente upang matukoy ang eksaktong sanhi ng mga sunog. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, illegal na LPG refilling plant sa Laguna nabuwag. Mahigit 8.2 million pesos na halaga ng kagamitan na samsam. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. 2 individual ang naaresto matapos salakay ng otoridad ang isang illegal na liquid petroleum gas refinery or LPG refilling plant sa barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna.
Ayon sa ulat, ikinasa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Regional Field Unit 4A ang operasyon matapos matukoy na ang planta ay illegal na nagre-refill at nagbebenta ng LPG. Pinaghihinalaan din itong gumagamit ng mga rehistradong trademark ng mga kilalang kumpanya ng walang pahintulot. Nasamsam sa operasyon ang iba't ibang LPG tanks na may laman at walang laman, mga refilling machine, timbangan at isang trailer truck tractor na may kargang 19 na toneladang LPG. Tinatayang umaabot sa mahigit 8.2 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan at produkto. Dinala sa tanggapan ng CIDG ang dalawang suspect kasama ang mga nakuhang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa batas. Samantala, pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mabilis at koordinadong operasyon ng mga tauhan ng CIDG. Aniya, bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan na protektahan ang mga mamimili at sugpuin ang mga ilegal na negosyo sa bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mag-iina at lola pinatay sa saksakan sa Talisay, Batangas. Suspect arestado. Para sa detalye ng balita, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Tatlo ang nasawi habang isang batang babae ang sugatan matapos ang isang karumaldumal na pananaksak sa loob ng isang bahay sa Barangay Aya, Talisay, Batangas, kamakalawan ng gabi. Kinabibilangan ng mga nasawi ang isang 35 anyos na ina, ang kanyang 2 taong gulang na anak na lalaki at ang 59 anyos na lola ng bata. Samantala, patuloy na inoobserbahan sa ospital ang 6 na taong gulang na anak na babae ng biktima na nagtamo rin ng mga saksaka. Batay sa investigasyon ng Talisay Municipal Police Station, dakong alas 10 ng gabi nang puwersahang pumasok sa bahay ang sospek sa pamamagitan ng terrace bago umano isinagawa ang pag-atake. Ayon sa 2 minor de edad na nakaligtas, nasa loob sila ng isang silid nang marinig ang kaguluhan. Nakalabas sila sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at agad na humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak. Sa isinagawang hot pursuit operation, naaresto ang 33 anyos na sospek sa Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas mahigit 1 oras matapos ang insidente. Na-recover din ng mga otoridad ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen at ang mga damit na pinaniniwala ang suot ng sospek. Isa sa mga anggulong masusing sinisiyasat ng pulisya ay ang naunang reklamong panggagahasa laban sa sospek na isinampa kaugnay ng 15 anyos na anak ng biktima. Pinaghihinala ang posibleng may kaugnayan ito sa motibo ng krimen. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Talisay Municipal Police Station at nahaharap sa mga kasong multiple murder at frustrated murder. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dago tayo sa ating ulat, panahon, weather update. Bagyong Francisco lalong lumakas sa loob ng Philippine Area of Responsibility at habagat naman patuloy na magpapaulan. Para sa detalye ng ating ulat, panahon. GV Balita Express. Mas lumakas pa ang Typhoon Francisco habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa ngayong Lunes. Pinang alas 4 ng madaling araw sa Weather Bulletin, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 715 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 140 kilometers per hour at pabugso-bugsong hanggang 170 kilometers per hour. Habang kumikilos, pahilaga kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at Silangang Cagayan, kabilang ang Babuyan Island at Batanes. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng bagyo, gayunman sinabi ng State Weather Bureau na mababa ang posibilidad na direktang tumama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo. Samantala, patuloy namang magdadala ang habagat o southwest monsoon ng malalakas na pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan, kaya pinapayuhan ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Inaasahan din ng Pag-asa na lalo pang lalakas ang bagyong Francisco at posibleng maaabot nito ang pinakamalakas na lakas bukas.
Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. And in celebration of the National Kidney Month, abangan po natin ang darating na interview ni Dr. Milo Villena sa June 25, Thursday, sa aking programang Good Vibes Morning. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. My name is DJ Frankie at nakasama natin DJ Joey Boy on the other line, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang GB 99.9 Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may